sanayan lang. Sanay ako sa iyo siguro. Oh. Sige po, sagot. Yung unang Timoteo 2:5, sinulat ng Apostol Pablo na si Kristo ay nasa langit na pero pang nakaraan yung kanyang binabanggit. Tapos na, sagot ko. Binasa nyo rin po ang unang Korinto 15:45 na ayon sa inyo si Kristo ay naging espiritu sa Binasa nyo rin po ang unang Korinto 15:45 na ayon sa inyo si Kristo ay naging espiritu sa kalagayan na. Ang binasa ko ay naging espiritong nagbibigay buhay. Tutol ka ba ron? Ang tinatanong ko po, hindi ako tumutol sa lahat. Ay, hindi ka tumutol. Salamat naman. Mamaya po kayo magtanong. Hindi ka pala tumutol. Ano bang itututol mo ba sa pasma? Pakinggan niyo po. Sinabi po ba roon na ang naging espiritu kay Kristo ay ang kanyang kalagayan? Ang sabi roon, ang huling Adam ay naging espiritu na nagbibigay buhay. Ano ba intindi mo ron? Ewan ko sa'yo, kung meron kang ibang intindi, ang sa aking intindi ron, yung huling Adam, si Kristo yun. Walang labis, walang kulang, yun ang naging espiritu na nagbibigay buhay. Tutulad na. Nabasa niyo na po ba yung talatang 47? Sige, tanong ka. Ginamit po nila kanina ang Lucas 24:39. Gaya po ng binasa namin sa inyo kanina bago kami nagsalita. Mag-ingat tayo sa mga binagbibigay ng maling pagkaunawa o pakahulugan sa mga talata ng Biblia. Sinasabi nila na ito daw, tagpong ito ng si Kristo ay mabuhay na maguli, na tinututulan niya na siya ay nasa kalagayang espiritu o espiritu siya, ay pansamantala lamang daw. Pero, nabasa po ba rito yung salita ni Kristo na ako pa rin nga ngayon pansamantala lang? Ganun po ba yun? Ulitin po natin ang Lucas 24:36. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila ay nagsabi, kapayapaan ang sumainyo. Datapwat, sila'y kinilabutan at nangahintakutan. At inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Si Kristo po yung inakala nila na isang espiritu. Ito po naging sagot ni Kristo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ko at tignan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Dito po, ang binasa namin ay tagpo nung si Kristo mabuhay na mag-uli. Ayon po sa kanyang paksa na patutunayan, ay si Kristo, espiritu na nung mabuhay na mag-uli. Ang tagpo pong ito naming binabasa ay pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Kristo. Ano po inakala ng mga alagad nung una? Si Kristo na nakita nila, espiritu. Yung din ang akala nila ngayon. Pumayo po ba si Kristo na siya espiritu noon nung mabuhay siyang maguli? Ang sagot po niya bakit kayo naguguluhan? Kasi may mga tao talaga madaling malito, madaling maguluhan. Akala nila espiritu na, porque nabuhay na maguli, espiritu na daw. Kaya ano sabi ni Kristo? Tignan niyo aking mga kamay, tignan niyo aking mga paa, ako rin nga. Hipuin niyo ako, tignan ang espiritu. Walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Sabi nila, pansamantala lang akong may laman at buto. Nabasa po ba yun? Pansamantala lang? Ang paksa na pinag-uusapan po ng si Kristo na buhay na maguli, patutunayang espiritu. Ang sabi po ni Kristo, meron siyang laman, meron siyang buto. Alin po ngayon ang totoo? Yung sinasabi nila na si Kristo ay espiritu o si Kristong tumututol sa mga nag-akala na siya ay espiritu, kundi siya may laman at buto. Ginamit din niya kanina ang unang Korinto 15:45 na di umano sa naging pagkaunawa nila sa Biblia. Si Kristo naging espiritu sa kalagayan. Pero ganun po ba nakasulat? Unang Korinto 15:45, babasahin po natin yung ginamit nilang talata. Hindi na raw niya tao Tuloy po natin.
Gayun din naman, nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adan, aminado po sila at walang pagtatalo riyan, na yan ay tumutukoy kay Kristo, ay naging espiritong nagbibigay buhay. Tayo po ba tutol sa talata ng Biblia? Hindi. Bakit tayo tututol? Biblia yan, salita ng Diyos yan. Ano po tinututulan natin? Yung maling pakahulugan sa talata ng Biblia. Porque nabasang naging espiritong nagbibigay buhay, inisip na nila anya, espiritu na sa kalagayan. Bakit? Espiritu anya nakasulat eh. Porque ba binanggit ay espiritu, kalagayan na tinutukoy? Kaya walang nabasang ang huling Adan ay naging espiritu sa kalagayan na nagbibigay buhay. Wala po yung kalagayan dun eh. Nagdadagdag lang po itong ating kasama. Ewan ko ba, bakit ganun ang ginagawa? Pero, ibig po bang sabihin, hindi na siya tao? Ay, ito po, tuloy pa natin sa 46. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa. Pagkatapos, ang ukol sa espiritu. Ang unang tao, sino po yan? Yan si Adan. Ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao, subukan nilang tutulan na ang ikalawang taong binabanggit dito ay ang ating Panginoong Kristo. Ang ikalawang tao, hindi sinabing ang ikalawang espiritu, kundi ang ikalawang tao ay tagalangit. Kaya ano po ang kalagayan ni Kristo? Maging na siya mabuhay na maguli, laman at buto. Kaya nananatili siyang tao. Eh yung ginamit niyang unang Korinto 14:45, mali ng pagkaunawa. Akala niya hindi na tao. Eh niliwanag niya Apostol Pablo sa 47. Ang ikalawang ano po? Tao. Sino po yun? Eh si Kristo yan. Kaya nga, nananatili pong tao. Huwag hindi nagiging espiritu sa kalagayan. Eh bakit po sinabing naging espiritong nagbibigay buhay? Ano po ang kahulugan? Biblia po magpapaliwanag. Hindi po tayo, hindi rin sila. Roma 8:1-3. Ngayon nga ay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo. Yun na, pansinin po ninyo, ang Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo na si Kristo na siyang huling Adan, naging espiritu nagbibigay buhay? Ang ibig po bang sabihin kalagayan ng tinutukoy? Walang sinabi si Apostol Pablo. Ang sabi po ni Apostol Pablo ay nilinaw niya, huling tao. Sa sino po? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ikalawang tao, nabanggit ng Biblia. Eh bakit sinabi naging espiritu nagbibigay buhay? Si Apostol Pablo rin po nagpaliwanag. Ano po paliwanag niya? Sapagkat ang buhay, ang espiritu ng buhay na kay Kristo. Ano po kahulugan nun? Eh yung espiritu po ng buhay na kanino po? Na kay Kristo. Kaya siya ay tinatawag o binabanggit ng Biblia naging espiritong nagbibigay buhay. Pero hindi ibig sabihin siya ay espiritu sa kalagayan. Eh kanina binamit pa rin yung Timoteo 2:5. Sabi niya, yun ay yung binabanggit doon na tao, pang nagdaan pa yun. Noon pa yun. Mabuti ulitin natin yung unang Timoteo sa 2:5 dahil sa iniiwasan niya ito eh. Gusto lumipat sa ibang talata. Eto po, pakinggan ninyo. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat sa pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. Ito po ay gaya ng tinatanong namin kanina, sinulat ni Apostol Pablo nung si Kristo ay naroon na po sa langit. Nabuhay ng maguli, nasa langit na eh. Pero nang sabihin niya po kung ano kalagayan ni Apostol Pablo ni Kristo noon, ang sabi niya, taong tagapamagitan. Ngayon, sasabihin nila, yung po'y ibinigay ang kanyang sarili. Kaya, pag nagdaan po yung sarili, yung tao, pag nagdaan lang po yun. Kung yun ang kanyang tinutukoy, na dahil sa ibinigay ang kanyang sarili na pang nagdaan, kaya hindi na tao, bagamat binabanggit sa 5 yun, di hindi na rin po tagapamagitan ngayon. Bakit? Pag nagdaan po yung sinasabi pala ni Apostol Pablo, na taong tagapamagitan. Di ngayon pala, hindi na rin tagapamagitan si Kristo. Kung ganon ang susundin natin, yung argumento nila na pang nagdaan lang daw yung tao.
Ngayon, ano po bang tinutukoy na ibinigay ang kanyang sarili? Ang tinutukoy po ba ron na panagdaan na tinutukoy ay yung kanyang kalagayan? Ganun po ba? Eto po, ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Paano po gagawin ni Kristo ang pagtubos? Yung po bang kalagayan niya mawawala? Ganun po ba kahulugan nun? Eto po, ang paraan na gagawin pagtubos ng ating Panginoong Kristo. Sa Efeso 1:7, ganito ang ating pong mababasa. Na sa Kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano po ang gagamitin ni Kristo para ang tao po ay matubos? Yung kanyang kalagayan ang ibibigay o aalisin? Hindi. Ang gagamitin po na pantubos, ano po? Yung kanyang dugo. Kaya ano kinakailangan para matubos ni Kristo ang tao sa pamamagitan ng kanyang dugo? Ito po, nilinaw din ni Apostol Pablo yan dito po sa aklat ng Roma sa 5:8 hanggang 9. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ano po ibig sabihin na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili? Ibig po ba sabihin, inalis niya na yung kalagayang tao, naging espiritu na? Paliwanag lang po nila yun. Hindi paliwanag ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, ang gagamiting pantubos, dugo po ni Kristo. At para matupad na ang dugo ni Kristo, siyang magamit na pantubos, kinakailangan pong si Kristo mamatay dahil sa atin. Nang si Kristo'y namatay, ano po kalagayan? Tao. Nung siya'y mabuhay na maguli, inakala na siya ay espiritu na sa kalagayan. Pero ano po sabi ni Kristo? Ba ako rin? Ba't kayo naguguluhan? Ba't nagkakaroon ng pagtatalo sa inyong puso? Tignan ninyo ang aking mga kamay, ang aking mga paa. Ang isang espiritu, walang laman at buto, na gaya ng nakikita nyong nasa akin. Meron po ba tayong sariling pakahulugan? Meron po ba tayong sariling paliwanag? Wala. Puro talata ng Biblia ang nagpapaliwanag sa sinasabi ng Biblia. Yung sinasabi ng pangnagdaan ay hindi yung kalagayan ang tinutukoy. Ano po yung pangnagdaan na tinutukoy ni Apostol Pablo? Yung ginawa ni Kristong pagbubuwis ng kanyang buhay para po sa katutubos ng tao sa kanilang nagawang kasalanan. Hindi ang kalagayang tao. Siguro naman medyo makakaunawa na rin yung ating mga kasamahan dyan sa bagay na yan. Ngayon po, ay binasa pa rin nila yung Marcos 10:12. Nagbaguan niya ng anyo. Kaya, hindi sa lahat ng panahon tao si Kristo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, siya? May laman at buto. Ay bakit? Nagbago ng anyo. Porke pala nagbago ng anyo, nagbago na ng kalagayan ng pakahulugan nila. Halimbawa kaya, yung isa natin dito, ilagay natin ng maskara. Nagbago ng anyo. Halimbawa lang. Ibig ba sabihin siya na nilagyan natin ng maskara o nag-disguise? Ibig po bang sabihin nun ay hindi na siya nasa ganung kalagayang dati pa rin? Porke nagbago na ng anyo? Buti basahin po natin yan dito sa aklat ng Marcos sa 16:12. Ganito po ang ating mababasa. Ito po yung ginamit nila, talata. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakita siya sa ibang anyo. Sa dalawa sa kanila nang sila naglalakad na patungo sa bukid. Dito ay si Kristo ay nagbago ng anyo. Pero ano po ba kanyang pinatutunayan? Ang patutunayan niya, nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan, hindi po sa anyo. Ang patutunayan niya po sa paksa, ang Panginoong Kristo ay naging espiritu sa kalagayan. Hindi sinabing naging espiritu sa anyo, pamula nang siya mabuhay na muli, mula sa kamatayan hanggang sa kasalukuyan. Itong tagpupong ito ay alam na nila kung anong tiyempo ito. Kung nasa anong pagkakataon, kung si Kristo ay hindi pa namamatay o namatay na siya. Nagbago po ng anyo, totoo yun. Pero walang sinabi na nagbabago ng kalagayan na mula sa pagiging tao, naging espiritu sa kalagayan. Wala po nun sa Biblia. Dagdag po nila yon. Paliwanag po nila yon. Hindi po paliwanag ng Biblia. Paliwanag ng Biblia? Iisa ang paliwanag ni Kristo. Ako rin nga. May laman, may buto. Hindi siya pumapayag na siya ay nasa kalagayang espiritu. At yun ay sa pagkakataong siya nabuhay na
uli. Ngayon po na si Kristo ay nasa langit na, saan kayang dako naroon ang ating Panginoong Kristo? Sa langit. Batay sa sinasabi ng Biblia. Ano po ang pagtuturo doon ng Biblia? Mamaya po ay paliliwalag natin yan. At ano kalagayan niya rin, baka espiritu na rin, alamin natin. Magtatanong na po ata sila. 5 minutes na. Nang sabihin sa unang Timoteo 2:6 na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Yung bang sariling yon hindi kasama katawan? Kasama po ang katawan pero hindi ang kalagayang taong binigay. Kasama ang katawan. Kasama rin ang dugo. Kasama rin ang dugo. Kaya kapag gagamitin pinakapantubos. Kaya kinakailangan siyang mamatay. Kung kasama ang dugo, ibig mong sabihin, nung umakyat sa langit si Kristo Jesus, wala ng dugo. Walang sinasabi ang talata ng Biblia. Tinatanong kita kung meron ang sagot ko nga, walang sinasabi ang talata ng Biblia. Hindi. Tinatanong kita mismo. No? Ang sagot ko nga ito Walang sinasabi ang talata ng Biblia, wala siyang dugo. Pero may binasa ka na yung Efeso 1:7 na ang katubusan ay sa dugo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Wala bang mababasa sa Biblia na itinigis ang kanyang dugo? Wala bang mababasa sa Biblia na itinigis ang kanyang dugo? Kung may mababasa kayo, basahin po ninyo. Hindi, tinatanong kita. Wala ka bang mababasa na itinigis ang kanyang dugo? Kaya, kung meron nga kayong mababasa, hindi basahin ako, po ninyo. Ay, yun nga po ang aking sinasagot Ang tanong po ninyo wala ba kayong mababasa? Ito po, at sagot ko, Ako po sumasagot. Ikaw nga sumasagot, pero ang pinapasa mo sa akin, sabi mo, kung may mababasa kayo, ibig mo sabihin, wala kang mababasa. Ganito po, Nasa sa inyo nga po yun, kung may mababasa kayo. Hindi, ikaw ngayon tinatanong ko ba't nasa sa akin? Ikaw ngayon, nasa sa iyo ngayon. Nasa sa iyo ngayon ang pagsagot, no? Ang burden of proof ngayon, nasa iyo, no? Kaya nga po, ito nga po sabi mo kanina, kasama dugo na inihandog, dugo ang ginamit na pantubos. Okay. Wala ka bang mababasa sa Biblia na itinigis ang dugo? Hindi ko tinitiyak ang aking sasabihin na walang mababasa o merong mababasa. Di ba nabasa natin sa Biblia, ikaw naman ministro, huwag na natin hanapin pa yung talata, no? Di ba nung siya sundutin, no? Nung siya sibatin, ha? Nung siya sibatin, di ba bumulusok ang dugo? Wala tayong pagtatalo puro. Wala pala di na nabasa tayo. Tumigis ang dugo. Bakit ba kung yun ba'y bumulusok, hindi ba natigis sa pamagitan ng pagkatigis ng dugo ni Kristo Jesus? Okay. Kalayo. Wala raw pagtatalo. Di kung gayon, nang umakyat si Kristo Jesus sa langit, wala ng dugo. Wala po tayong mababasang wala na siyang dugo. Basahin niyo po sa akin sa Biblia na siya nasa langit ay wala na siyang dugo. Ayan. May tao bang walang dugo? Ako po, tao, meron akong dugo. Si Kristo may dugo. Si Kristo po, meron siyang dugo, kaya nga tumigis yun Ayun, tumigis! Ayun sa inyo pala. Di ba? Tumigis ang dugo. Talo na. Bakit? Umupo ka na. Nahuli ka rin. Sa bibig ka rin nahuli. Isang sinabi puro na wala kalagayan. Edi tinanggap mo, natigis ang dugo. Okay. Kung wala nang... Anong pinatutunayan nyo ron? Kung natigis ng dugo, di tinatanggap mo, wala nang dugo si Kristo ngayon. Huwag kayo natapon? Nabuhos? Wala nang dugo? Bumalik yung dugo. Hindi ko sinasabing wala na siyang dugo. Eto po, natigis sinabi mo. Nagkaroon ng pagbabago. Sinabi mo, natigis ang dugo. Totoo po na... Kung natigis, sumasagot pa ako, pakinggan niyo po. Totoo po na si Kristo nabuhos ang kanyang dugo. Totoong nabuhos ang kanyang dugo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Pero walang sinasabi ang talata ng Biblia, wala na siyang dugo. Hindi dahil sa tumigis ang kanyang dugo ayon sa inyo, sa paliwanag nyo, sa pagkaunawa nyo, bagit ng Biblia, nabuhos ang dugo. Yung pero bang, wala na siyang dugo. Yung si Kristo Jesus ba nagmana ng kaharian ng Diyos? Nagmana. Ang laman at dugo ba magmamana ng kaharian ng Diyos? Ang laman at dugo na may kasiraan, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung bang laman at dugo na may kasiraan, binabanggit doon sa unang Korinto 15:50, hindi ba ibig sabihin ng tao? Hindi lahat po ng tao, pakinggan nyo po, na mayroong laman at dugo, makapupunta sa kaharian ng langit. Ang tinutukoy po riyan, na laman at dugo, na hindi magmamana. Hindi ba
tao yung Sige laman po, at dugo. kayo na po Pinapakita. magpaliwanag. Sasagutin ko po yan. Nahugot lang ka yata eh. Bebero lang yun. Okay, 20 minutos, no? Si Mr. Balseda, no? Medyo nahuli rin sa sariling bibig, no? Tinanggap niya na tigis ang dugo ng Panginoon Jesucristo. Nang tanungin ko kung yung bang natigis ang dugo, kung taglay pa ng Panginoon Jesucristo ang kanyang dugo. Ikaw mo ba ika natigis na wala lang dugo? Natigis na nga eh. Ibig sabihin, nung bumulusok yung dugo mula sa katawan ni Kristo, nagbalik pa by magic. Nagbalik-balaw yung dugo niya. Parang bigay-bawi lahat, ano? Bigay-bawi. Illogical yung kay Mr. Balseda. Yung doktrina ng iglesia, illogical talaga. Wala sa katwiran. Iyan ang sinasabing trying hard. Trying hard. Pilit na ipinagsasanggalang ang doktrinang hindi naman pwedeng sumagupa sa linaw ng banal na kasulatan. Kaya nga nagsumikap siya, no, na ipagsanggalang yung kanyang panig, no, kahit napilit lamang. Tinanong ko kung yung bang nung ibigay ba ni Kristo ang kanyang sarili bilang pantubos, kasama ba katawan? Kasamaan niya. Kasama ba dugo? Kasama rin. O ayun, naiwan na hindi niya ipinantutubos. Sinisikap niyang balusutan yung unang Timoteus 12:6 na sabi ron ibinigay ang sarili. Yung baan niya sarili, kalagayan. Sinabi baan niya sa talata na kalagayan? Ewan ko rito sa taong ito kung yung sarili niya hindi kasama yung kalagayan niya. Kailangan pa bang sabihin mo na yung sarili mo hindi kasama yung ulo mo, hindi kasama yung kamay mo, hindi kasama yung dugo mo, hindi kasama yung utak mo, hindi kasama yung bituka mo? Pag sinabi mo yung sarili, kapares ng pagkagamit sa banal na kasulatan, yung sarili yun katawan, dugo, buong pagkatao. Umiiwas daw ako doon sa unang Timoteo 2:5 nang tanungin ako at isinasali ko ang 1:6:51. Ba't hindi ko isasali yun? Samantalang ito may kaugnayan sa pinag-uusapan. Sana irrelevant. Kung irrelevant yan, hindi kasali at malayo sa tema, pwede mong huwag ipasali. Siguro kaya ayaw mong ipasali, yan ang magbibigay linaw sa unang Timoteo 2:5-6. Ba't ayaw mong ipasali? Sa mga pagsagot mo, hindi mo binalikan ito. Sana binalikan mo. O naubusan ka na lang ng panahon. Mamaya isama mo. Aabangan kita rito. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. O di, yung ibinigay na sarili ni Kristo ayon sa unang Timoteo 2:6, kasama yung laman. Kasama yung laman. Ibibigay O buburahin pa ba yan? Sasabihin niya, merong pandaraya sa paggamit ng banal na kasulatan, pinilipit. Asan ang pinilipit ko ron? O baka siya pumipilipit? Malinaw siya pumipilipit ng diwa ng kasulatan. Kasama ba yung katawan? Laman na yung ating nabasa. Yung katawan, kasama ba? Laman, yung katawan, kasama na pati buto, no? Yung katawan Ano ba namang katawan ng tao na laman lang ang pinag-uusapan? Kasama buto. Sa Hebreo 10:10, sa kaloobang yaon tayo ay pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Inihandog ang katawan. Tapos
kalagayan, kalagayan. May nabasa ka ba salitang kalagayan? Hindi na kailangan basahin yung salitang kalagayan eh. Nabasa mo na laman, nabasa mo na katawan, nabasa mo na dugo. Yung pa ba'y hindi kalagayan? Yung pa ba'y guni-guni? Guni-guni pa ba yun? Hindi pa ba kalagayan yun? Ewan ko sa kanya. Kung letra por letra, hahanapan pa niya ako ng salitang, nabasa mo ba diyan kalagayan? Hindi nag-aaral ng Biblia, nagiging madiskuti na lang ang isang kausap. Makulit na lang ang isang kausap pagka hinanap pa yun. Ngayon, wala ba babasang makulit? Makulit na nga lang talaga. Di, pagpatuloy natin, ano? Tinanong ko, at medyo dito siya talagang hindi niya alam kung paano sagutin, ano? Unang Korinto 15:50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kaya, tanong ko, yung bang, ang Panginoon Jesucristo ba nagmana ng kaharian ng Diyos? Nagmana raw. Yung bang laman at dugo magmamana ng kaharian ng Diyos? Hindi niya yung laman at dugo na may kasiraan. Ayan. Kaya hindi raw magmamana yun. Yung bang laman at dugo na taglay ni Kristo Jesus noon, hindi ba nasira yun? Hindi ba nasira yun? Ang Biblia nagsasabi na hindi ipinahintulot ng Diyos na ang katawan ni Kristo ay makakita ng kabulukan. Pero ang kahulugan ba nun? Yung ding katawang iyon na inilibing ang siyang ibinangon. Yun, wari ang ibig sabihin ng iglesia. Pero binasa natin na ang tinaglay na katawan ni Jesucristo ay nagbago ng anyo. Alam mo dito, ang hirap na hirap si Mr. Balceda. 16:12. Trying hard siya dito eh. At pagkatapos ng mga bagay ito, napakita siya sa ibang anyo. Di ba iniinian niya ang kalagayan nyo? May nabasa ka bang kalagayan? Ang pinatutunayan mo sa paksa, kalagayan. Binasa mo, anyo. Tapos naghalimbawa. Halimbawa na lang. Ewan ko kung saan niya nahagilap yung halimbawang yan. Maskara. Ibig mo sabihin, nagmaskara si Kristo rito. Wala siyang sinabi, ba't naghalimbawa ka? Alam mo, pag naghalimbawa ka, kailangan na sabi, pinipilipit ang banal na kasulatan sa ikapapahamak din nila. Ayan, napahamak si Mr. Balcela. Maskara daw. Ano ibig mo sabihin dito? Napakita sa ibang anyo. Nagmaskara. Hindi, wala ka nabasa. Ba't mo halimbawa maskara? Naghalimbawa ka na rin lang, hindi mo pa pinagbuti. Di, yung argumento mo, yung refutation mo, wala. Yung bang anyo rito, ano ibig sabihin nung napakita sa ibang anyo? Ano sabi sa Timoteo, sa Filipos? Yung anyo ba? Maskara lang. Tingnan natin. Filipos, ang sabi rito ganito. Sa Kapitulo 2. Na siya bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao. Yung bang anyong tao dito, maskara. Binasa ko, napakita siya sa ibang anyo. Anyong tao rin yun, hindi naman anyong hayop. Hindi naman maskara. Yung maskarang yan, ewan ko kung bakit mo ginamit. Nagpahamak sa iyo yan eh. Ewan ko kung paano ka pa makakabawi dyan. Hindi ka na makakabawi dyan. Maskara ka ng maskara palitawin mo, maskara itong anyong tao rito. Palitawin mo, hindi kalagayan to. Anyong tao, nakalagay rito Baka naman magiging makulit pa. Bakit sa Marcos 16:12 ba?
Ang nasa isip mo ba, awit sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. At dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan.